Hello guys, Nardino TV here and we are back with another video. So nandito tayo ngayon guys sa balcony ulit, no? So alas 9 na ng gabi guys, kaya gusto ko lang ipakita sa inyo yung view kapag ganitong oras dito sa Vancouver. Ganyan guys, akala mo parang 5 o'clock pa lang, no? So ngayon guys, magkikwentuhan lang tayo. Very quick lang to, no? Kasi meron akong napanood guys sa social media na isang post na gusto kong i-share sa inyo, no? Para lang din maipakita sa inyo yung ibang side, no? Kasi meron dong isang topic talaga na tingin ko yun yung laging perception o yun yung laging tingin kapag sinabing Pilipino na nagtatrabaho dito sa Canada, no? Yun yung i-share ko sa inyo kung ano rin yung side ko, no? Disclaimer lang pala, no? Hindi po ito para i-bash yung tao or whatever. Kasi kung ano yung paniniwala niya, nire-respeto natin yun, no? So, kung yun yung tingin niya, well, that's okay. I am more focused, guys, on doon sa sinabi niya, no? So yun yung pag-uusapan natin. Pero bago yan, intro muna tayo. Ayan guys, so we are back, no? So panonoorin natin yung clip guys siguro, and then as we go on, medyo ipopost natin para makapag-comment din ako kung ano yung pinag-uusapan doon sa topic. Okay? Akala ko talaga dati madali lang ang buhay dito sa Canada. Ngayon ko lang talaga na-realize na hindi ganun kadali mabuhay dito. Okay. Ang sabi niya, akala daw niya madali ang buhay dito sa Canada. Para sa akin, meron bang madaling buhay, guys, no? Meron bang country na masasabi mo na madaling manirahan, no? Meron bang ganun? Kasi comment nyo naman, guys, no? Baka kasi hindi ko alam. Kasi para sa akin, no, walang madaling buhay, eh. Siguro hindi dapat kung madali o mahirap. Siguro sa akin, mas okay pa kung saan mas masaya. Parang ganon, di ba? Kasi sa akin, ang pagiging madali, nasa tao po yan, no? Kasi pwede kasing yung madali kay Juan, hindi madali kay Pedro. Yung mahirap kay Pedro, baka madali kay Juan. Parang ganon, no? So, tuloy natin. Pero bago ang lahat, i-welcome ko muna kayo dito sa Canada. Okay, So, welcome 13 days Canada. at sea, mga idol. Galing nga kami ng Antarctica, di ba? So, finally, after 13 days na nasa dagat, 13 nandito days. na kami sa Canada. Bali, 3 So, yun guys pala yung setting. So, parang comparison daw ng buhay barko tsaka buhay Canada. So, si Kuya yata is a seaman. So, 13 days daw sila sa tubig or sa dagat. So, ngayon, nandito sila sa Canada. Parang nasa Victoria yata sila, no? Dito po yan sa British Columbia. Okay? araw kami magstay dito sa Victoria. At sa 3 araw na ngayon, naisipan naming mamasyala at pumunta sa downtown at sa uptown. Shout out kay Kuya na tamang-tama Filipino driver ang nasakyan namin dito sa bus. Yes. Hindi na nga niya kami pinabayad pero hindi Marami namin siya talagang masyadong Pilipino dito, naiintindihan, guys. kaya naipasok na namin yung dolyares namin dun sa machine ng bus niya. So buhay barko versus buhay Canada, alin ba ang mas madali? Ayan, namit nga namin si Leia ng Bulacan. 2 years See? Ano daw ang mas madali? Buhay Canada or buhay barko? So yun yung pagko-comparison niya, no. So panoorin natin. na siya dito sa Canada. Galing siya ng Hong Kong, nag-cross country siya para mag-work dito sa Victoria. At kwento niya nga sa akin, sa amin, kung gaano kahirap mag-umpisa at kung gaano kahirap ang buhay dito sa Canada. Tinanong ko nga. Okay, so meron daw silang na-meet guys na Pilipino na from Hong Kong, tapos nagpunta dito sa Canada 2 taon na. So she is working dito daw. So ang sabi niya, hindi daw ganun kadaling mabuhay dito, mahirap daw, no? So again, nakadepende yan sa experiences po. Hindi siya pare-pareho, no? Hindi, siguro nahirapan siya, pero on what context, 'di ba? Mahirap maghanap ng trabaho, mahirap yung
paghahanap ng bahay, anong klaseng hirap, di ba? Siya, anong pakiramdam mo at nakakita mo kaming mga Pilipino dito? Siyempre, masaya. Tuwang-tuwa siya para Mhm. daw nag-flashback ang buhay niya sa Pilipinas. Mhm. At naramdaman niya rin ang pagiging Pilipino niya. 2 araw na nga lang at uuwi na siya ng Pilipinas at magbabakasyon naman siya ng 1 buwan. At after nun, babalik siya dito sa Victoria. Yeah. At wala nga raw siyang gagawin ngayong araw na to, kaya Mm. nag-volunteer siya na ihatid kami sa downtown para hindi naman kami maligaw Wow. pamamasyal dito sa Victoria. Ayos. At ayan nga, nung maihatid niya kami, nagpaalam na siya sa amin at Mhm. nag-continue na kami sa A Day in My Life. Barko versus Canada. Barko Ngayon versus ang pipiliin Canada. ko na sa barko. Alam niyo ba kung bakit? Dito sa Canada, 4 ang trabaho. Okay. Ang sabi niya na mas pipiliin daw niya sa barko, yung pamumuhay sa barko kaysa sa pamumuhay sa Canada, no? At ang sabi niya, yung nakausap niya, 4 daw ang trabaho. So, yan yung, kumbaga, sasantabi muna natin yan, guys, no? So, yan yung last na topic na gusto kong pag-usapan natin or yung mas pagtutuunan natin ng pansin, okay? Tuloy lang natin. Nila. Kung hindi ka magsisipag, wala kang sasahurin at the end of the month. Ang sabi niya, pag hindi ka daw magsisipag dito, wala kang sweldohin. Meron bang country o meron bang trabaho na pag hindi ka nagsipag, sweldo ka pa rin? Meron bang ganong trabaho, guys? No? Again, hindi ko alam, no? Wala pa akong na-encounter na kapag nagtamad ka sa trabaho mo, pupurihin ka pa rin ng boss mo at makakatanggap ka pa rin ng sweldo na inaasam mo. Okay? Pero kung kontento ka na sa sahod mo, why not mag-stick ka sa isa? Tingnan natin kung hanggang sa makakarating ang sahod mo sa 1 buwan. Kumbaga, yung way niya ng pagkakasabi is, hindi talaga normal na isa lang ang trabaho dito ng mga tao, no? Kailangan talaga, based dun sa pagkakasabi niya is, kailangan marami kang trabaho dito para mamuhay ka ng maayos. Okay? Alright. Tuloy natin. Kayod kalabaw talaga sila. Hindi na nga raw sila nag-uusap-usap sa bahay. Kayod kalabaw, guys. Kung 4 ang trabaho mo talaga, malamang parang kayod kalabaw ka talaga, di ba? Isipin mo 4 ang trabaho mo, paano mo pagkakasyahin yon sa isang buong araw o sa isang buong linggo, di ba? Samantalang dito sa aming barko, 10 oras lang ang aming trabaho. Pag lumampas pa sa 10 oras, may additional Okay, that's overtime good. pa yun. O di ba, hindi mo na kailangan maghanap pa ng ibang trabaho. Kahit saan namang trabaho, di ba? I mean, dapat masanay tayo, guys, na pag sumobra tayo dun sa allotted na oras ng trabaho natin, we should expect an overtime pay, no? Hindi lang yan sa barko, dito rin po sa Canada, ganyan din po, no? Kapag sumobra ka dun sa oras mo, kailangan bayaran ka ng employer mo ng overtime. Alam mo, share ko lang sa inyo, no? Yung company kung nasan ako, very strict sila sa ganyan, no? Kumbaga sila pa yung nahihiya na magsabi dun sa mga employer kung pwede sila mag-overtime. Okay? Tuloy natin. O nakafocus ka lang sa isang klase ng trabaho. Pagdating naman sa accommodation, alam niyo naman dito sa barko, That's good. libre. Kasi nga, para kaming hotel dito, may sarili kaming cabin at komportable. Samantalang sa land-based or sa Canada, magbabayad ka pa ng $500 pataas para sa iyong accommodation. Well, yung accommodation, case to case yan, no? Kasi meron din naman mga trabaho dito, guys, na libre ng employer yung accommodation. So, I think, yun, hindi talaga siya apples to apples na pwede nating i-compare, no? Case to case yan. Meron din pong ganyan ng case dito na libre po, no? Libre yung bahay, minsan pati yung pagkain, guys. Libre din ng employer. So, nakadepende, no? About sa food, sa pagkain, dito sa aming barko, unlimited ang pagkain. So may breakfast, lunch, dinner, may tea time ka pa, may break time ka pa. Maraming pagkain dito sa aming barko. Kung pa-follow niyo ako 3 years ago, makikita niyo kung gaano kasarap. Okay, yung sa tea time, sa break time, I think that is common naman, no? Dito, sa trabaho dito, may mga ganyan din, no? So may lunch break ka, meron kang,
in between. So, it's kind of the same thing. Ang pagkain namin dito, wala na kaming gagastusin. May mga Filipino chefs kami, kaya ang mga pagkain namin mostly Asian food and Filipino food. So hindi ka na magki-crave at pupunta pa That's sa good. ibang restaurant para gumastos pa, di ba? Ganun din sa cruise line. Malaking difference ang pagkain namin dito sa Expedition Dito guys, being a Filipino, marami ding restaurant dito guys na Filipino food, no? So, yung cravings namin sa Filipino food, yes, nandun talaga, no? Nandun talaga yung cravings, pero hindi mo masasabi na walang option talaga dito. Lalo na kung marunong ka naman magluto, meron naman dito eh. So for me, hindi problema yon yung pagkain or yung Filipino food, hindi siya problema dito sa Canada. ship kumpara sa mga cruise line. Nung nasa cruise ship nga ako, lumalabas pa kami para maghanap ng Filipino and Asian restaurant. Dito sa aming barko, hindi mo na nanaisipang kumain sa labas. Usapang transportation naman tayo mga idol. Siyempre dito sa land base, particular in Canada, maglalaan ka ng budget para pamasahe mo. Not to mention yung internet mo pa, yung babayaran mo sa internet, di ba? Ngayon, dito naman sa barko, hindi mo na kailangan, siyempre nasa barko ka na, wala kang babayaran para pumunta sa trabaho. Pag galing mo sa kabina, maliligo, kakain, at papasok ka na lang diretso sa trabaho. Wala ka nang iintindihin pa, kaya mo nga ng 30 minutes para makarating sa trabaho mo, di ba? At speaking of transportation, hindi ka lang pumupunta sa isang lugar. Kagaya naming expedition ship from Ayan. Ito guys, kaya masasabi ko na hindi pwedeng ikumpara yung buhay sa barko sa buhay dito sa Canada, especially yung transportation. Kasi guys, it's a common sense, di ba? Siya na rin ang nagsabi na hindi mo talaga kailangan ng transportation kasi nasa barko ka nga. So, hindi mo siya pwedeng ipagkumpara on that aspect, no? Kasi, yes, dito sa Canada, kasi nga, nasa land ka, kailangan mo talagang magbiyahe, di ba? Pero kung ikukumpara sa barko, saan ka naman pupunta, di ba? Nandun na yung bahay mo, andun na rin yung trabaho mo. So, I guess wala tayong pag-uusapan doon. North Pole to South Pole, from Antarctic to Arctic. O di ba mga idol, ang syala? Ultimo plane ticket namin mga idol, kahit saang palop ka man ng mundo magpunta, libre yon papunta ng barko at pauwi ng Pilipinas. Well guys, on that aspect, no, na libre yung plane ticket or whatever, kasi guys, trabaho mo yun eh, di ba? So, that is kind of expected. Kumbaga, hindi yun for leisure eh, no? Hindi ka nagta-travel for leisure. Hindi ka nakakapunta sa iba't ibang bansa dahil namamasyal ka. Iba yun eh. Kasi, that is expected from you. Kasi nga, yun yung trabaho mo. Diba? Alam nyo ba mga idol, may dalawa akong kasamahan dito. As in kasama ko ngayon dito sa video na to na galing sila ng Canada last year. So nagstay sila ng isang taon dyan sa Canada para magtrabaho. Ang ending, ayan, bumalik sila sa barko dahil mas malaki pa ang kita nila sa barko kumpara dyan sa Canada. Kasi nga, maraming gastos. Okay, so yung kwento niya about dun sa friend niya na nag-Canada, hindi natin alam yan. Kasi kailangan natin maintindihan yung full context kung ano yung naging trabaho nila dito, di ba? Bakit maliit yung sinweldo nila compared dun sa pagsakay nila ng barko. Kasi may mga kilala naman ako na mga seaman, baliktad naman guys, no? So, nung nandito na sila sa Canada, mas malaki naman yung kita nila compared dun sa pagbabarko nila. But again, it's not always about money, guys, no? Para sa akin, hindi lang siya about pera, no? Gastusin dyan ang mahal-mahal. Hindi ka gaya di sa barko, wala ka ng ibang gagastusin, papadala mo na lang lahat sa Pilipinas ang lahat ng pera mo, di ba? Well, wala kang gagastusin. Magtaka ka kapag may ginagastos ka pa sa barko. Di ba nga? Hindi ka nagagastos ng bahay, hindi ka nagagastos ng pagkain, hindi ka nagagastos ng transportation, di ba? So talagang matitipid mo yung sweldo mo kasi wala ka namang ibang pagkakagastusan at saka hindi mo kasama yung family mo sa barko eh, 'di ba? So kaya again guys, hindi talaga siya pwedeng ipagkumpara kasi kung nandito ka sa Canada at kasama mo yung family mo,
Of course, may mga pangangailangan sila na kailangan mong ibigay like yung pag-aaral nila, 'di ba? O yung mga pagkain nila and everything. So, pag on the same setup din ang ginawa natin na nasa barko ka at kasama mo yung family mo or yung pamumuhay na meron dito sa land, for sure, iba rin yung magiging gastos mo, 'di ba? Tuloy natin, guys. For example, mga idol, sumasahod ka sa Canada ng $3,000 Canadian dollars. Yun na, ang sahod namin sa barko US dollars. So, mas malaki ng konti sa palitan ng peso. $3,000, bawasin nyo yung mga sinabi ko kanina, transportation, bahay, pagkain, internet. Sabihin mong 1,000 yung total nun. So, 2,000 na lang yung natira sa'yo. Saan makakarating yung 2,000 mo kung may pamilya kang nag-aantay sa Pilipinas para suportahan, di ba? Kaya ka nga nakipagsapalaran abroad para sa pamilya mo sa Pilipinas, di ba? Pero kung sarili mo lang, okay lang yan. Swak na yan. Antayin mo na lang maging PR ka dyan or permanent residence. Yun ang pinakamasarap doon pag Tama naman pupunta yun. ka ng Canada. Pero buhay barko pa rin na pipiliin ko, mga idol. Imagine every 6 months nasa Pilipinas ako. Every 6 months may iuwi akong pera galing sa trabaho ko. Every 6 months makikita ko ang pamilya ko at ang aking mga anak at asawa. Every 6 months may ma-attendan akong special occasion. Kahit hindi man yan Pasko. Okay, guys, yung sinabi niya na 3,000 na sweldo, right? Yun daw yung sinesweldo niya sa barko. Guys, kung tutuusin, no? Hindi naman sa pagmamayabang, guys, no? Maraming trabaho dito na mas higit ang ganun ng sweldo. Kung pwede ko lang i-disclose sa inyo, guys, magugulat kayo dun sa mga amount ng mga sweldo ng mga tao dito na kakilala ko. No, guys? At saka yung sinabi niya na every 6 months nakakauwi siya at nakikita niya yung family niya. So, ang ibig sabihin, hindi niya nakakasama for another 6 months yung family niya. Pero, yung setup kasi dito sa Canada, guys, again, it's not all about money, no? Yung mga nagmamigrate dito, mostly yung may mga family, ang intention nila talaga, guys, is kunin yung mga anak nila at yung asawa nila dito sa Canada. So, hindi mo lang 6 months kasama yung asawa at anak mo. Lagi mo siya lang kasama pag nadala mo rin sila dito. Yun yung pagkakaiba, di ba? At least nasa Pilipinas ako every 6 months. At libre pa ang pamasahe, mga idol, di ba? Wala ka nang iintindihin pa, hindi ka na magbabayad. Again, libre, guys, kasi nga part 'yun nung trabaho mo, 'di ba? Kasi kung ganun din ang trabaho mo dito, package din 'yun or kasama talaga sa trabaho mo na uuwi ka ng Pilipinas. Of course, kailangan sagutin ng employer mo yung pabalik mo kung saan ka galing, 'di ba? Kasi it doesn't make sense na yung family mo is nasa Pilipinas at 6 months ka lang na magtatrabaho at nanggaling ka doon. Siyempre, dapat yung employer mo is magpo-provide din sa'yo ng means mo pabalik ng Pilipinas. Hindi naman ganun ang sistema dito sa Canada. Kasi nga dito, meron kang opportunity na tumira talaga dito. Di ba? At kung gustuhin naman namin magbakasyon dito sa US or sa Canada sa aming mga kamag-anak, mabilis lang dahil may US visa naman kami. Meron din kaming Schengen visa, lahat ng klaseng visa meron ng mga seaman, mga idol. Kaya mabilis lang kaming ma-approve. Kailangan lang namin ay pamasahe kasi self-travel lang yon. Okay. So, yung ano naman, yung tungkol naman sa mga visa, guys. Alam naman natin, guys, isa sa mga powerful na passport is Canadian, di ba? So, dito, guys, kapag tapos mong maging PR, magkakaroon ka na ng opportunity na mag-file ng citizenship mo, no? So, kapag nakakuha ka ng Canadian passport, parang gano'n na rin. Hindi mo na kailangan ng mga permits, hindi mo na kailangan ng mga visa. Makakarating ka dun sa maraming countries nang walang visa or permit. Basta meron kang Canadian passport. Okay? Okay. So, yun daw yung kanyang realization. Okay? So ngayon, guys, babalik lang tayo dun sa sinabi niya kanina na apat ang trabaho, no? Apat ang trabaho nung nakausap niya. Kasi siguro nakasentro lang sa isang tao, no? Or sa iisang trabaho. Kaya nga nag-comment din ako dun sa video niya na sabi ko, subukan mo rin na kumausap ng ibang profession, 'di ba? Kasi hindi ko alam kung ano yung trabaho ni Leia or whatever, right? So mag-focus tayo doon sa sinabi niya na 4 na trabaho, okay? So try natin na mag-compute, no? Halimbawa, nakakuha siya ng 2 full-time
at saka 2 part-time. Hindi ko alam kung possible yon, pero tignan natin. Alright? So, halimbawa, sa isang araw, 16 hours siyang nagtatrabaho, no? Hindi ko alam kung paano niya gagawin yun. So, pwedeng 6 na oras na tulog, tapos 2 oras dun siguro, kain, ligo, transportation, whatever. Right? So, meron kang matitirang 16 hours, halimbawa lang. So, 16 hours, meron kang 2 trabaho. Right? Kasi, ang isang full-time dito, guys, is 8 hours. So, 16 hours ka sa isang araw na nagtatrabaho. So, meron kang 16 hours per day, kasi nga, meron kang 2 full-time, right? Times 5 days mo, right? And then times 20 CAD. So, meron kang 1,600 per week. So, yun yung unang 2 trabaho. Okay? Let's say, sabihin natin sa weekend, no? Sa weekend, nagtatrabaho ka rin ng tig 8 hours. 8 hours sa Sabado and then 8 hours din ng Sunday. Para naman meron kang konting pahinga ng weekend, no? So, sabihin natin 20 CAD pa rin, no? So, 16 hours ulit kasi 8 hours ng Sabado and 8 hours ng Sunday. So, 16 hours times 20 CAD. So, meron kang 320, no? So, for the whole week, meron kang 1,920 CAD, right? So, times mo sa 4 kasi 4 weeks, no? So, meron kang 7,680 per month. Canadian dollars. 7,680 per month, right? So, kung meron kang ganun trabaho na 4 na trabaho, no? Okay. Eto guys, hindi ko alam sa ibang trabaho, okay? So, based on my experience, okay? Tsaka based din sa mga napagtanungan ko, okay? Ang sikat na trabaho ngayon sa information technology is yung senior cloud engineer. Magkano ang average income ng senior cloud engineer dito sa Vancouver? Based sa nakita natin, mga nasa $70 to $80 per hour, right? So, halimbawa na lang, $70 per hour, right? So, meron kang 40 hours a week, times mo sa 70 yan, and times mo sa 4, right? So, meron kang total of 11,200 Canadian dollars. So, hindi mo kailangan ng 4 na trabaho, guys. Ang kailangan mo lang dito is mag-upgrade ka at tignan mo kung ano yung mga in-demand na trabaho. Case to case kasi yan, no? So, depende sa age mo na at depende sa experience mo sa Pilipinas, no? Pero ang sinasabi natin dito, guys, hindi po laging multiple ang trabaho ng mga tao dito sa Canada. Meron dito isang trabaho lang sapat na at minsan isang trabaho lang sobra-sobra pa. Okay? So yun lang guys yung gusto kong i-share sa inyo kasi lagi kong nakikita to sa mga post na parang ang nagiging trend is kapag Pilipino na nagpunta dito sa Canada is kailangan multiple ang trabaho, kailangan hirap na hirap, kailangan kayod kalabaw, parang ganun. Hindi po guys, no. Hindi po laging ganun ang lagay. So, yung shinare ni Kuya ay pati yung nakausap nila ay totally respect that. That's their experience, di ba? Now, sineshare ko lang po sa inyo kung ano naman yung alam ko at kung ano yung na-experience ko. Para din guys, meron kayong, different flavors of everything. Okay? Para din meron kayong idea sa mga ganyan. Ang mapapayo ko guys, no? Kailangan nyo talaga mag-upgrade, no? Hindi si Canada ang mag-a-adjust sa inyo guys. Kailangan nyong mag-upgrade. Kailangan kayo ang mag-adjust kung gusto nyo ng mas magandang buhay dito sa Canada. Right? So, yun lang guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Peace!